Senator. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na sagurian ako ng kung ano pa man po. Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman. Yes. Na nai-reduce ko doon sa declaration ng confidential informant. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa ba ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisingot yan, at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yan po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa Laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po contact yung tao na aking interview na kuna ng Salaysay para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all, nakita ng taong bayan. Hindi ka naman. Sa akin naman, wala namang sa akin ng trabaho lang. Dahil itong report na ito, hindi nag-exist. Walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maiso doon sa Tagum City. Claro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin. I-deny na lang ako, itatanggi ko yan. I-deny ko, wala ako ng ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang para walang mundo. Walang gaganon kung wala yan. Sir, kaya nga, sir, Opo. excuse. Sa tingin po ninyo with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawa ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba at kaya pang abutin itong confidential informant? Sana po. No, yung kahapon, another thing, parang very embarrassing for me to watch, At saka also nice to watch, yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. Alam na alam ninyo, bawat ka lang, tsaka trabaho lang, sinasabi mo parati. Gustong-gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho, Lagi kaming, trabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon, pinapakinggan ko si PG Lazo, Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung lagi bumabalik ka sa mandato. So, yun mahalaga yan yung bumabalik sa mandato kasi nakita ko, under this president, lumalayo na yung usapan ko pero gusto ko lang sabihin lang yun na napakahalaga. Katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, parang nakakagulat masyado. Kasi nakita ko, ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. So, it has become, yung leadership, talagang apektado silang lahat. So, gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So, kahapon hindi ka malusutan kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir. At tulog ko minabagin ni Ma'am Lorraine, sir, binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. Una-una, kaya nagkaroon ako ng motivation para i-dokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil doon sa mga litrato. Ang litrato na nakaprint sa papel, nung nakita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula doon sa cellphone, pareho. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko, hindi
powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Pagkapat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko doon sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos, pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niya, yung confidential informant. Ano ang access niya? Ano ang access niya? Sinagot din niya. Ano siya doon? Bakit nandun siya? Sinagot din ng confidential informant. Unti-unti kong inaalala yung mga panahon na nakaharap at nakunan ko siya ng salaysay. Kaya nga sabi ko, itong pinagmulan ng tao na to, sabi ko, ito lang yung po pwede maging daan para muli ko siyang makaharap doon sa Senado. Para mabigyan siya ng pagkakataon kung sana buhay pa sa at matutungan. Para na rin matiyak yung kaligtasan niya. Sana, kung dumating man yung panahon, magkaroon ng garantiya, yung totoong magbibigay ng protection sa kanya. At sa iyo. Yun lang ang talagang problema. Kasi, kung ang object ng usapin na ito ay yung mismong nanunungkulan, pangunahing nanunungkulan dito sa bansa, paano tayo na kakatiyak ng kaligtasan? Exactly. The point. Hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso? O hindi kaya maging abo na lang tayo? O wag sana. O hindi kaya, kaya nga, sabi ko wala naman akong ibang tao na ganito. So, yun po, yun yung doon lang po. Why are you not offered, sir? Why are you not offered security with the Senate? Or did they offer it through Senator Bato? And are you willing to accept it with your family? Gano'n naman po. Opo, gano'n naman po. Pero sa akin naman po, kaya nga sabi ko po kay Senator Bato sa, on the record naman po yun. Wala naman mag-i-interest sa akin dito. Kundi yung, si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil, ito lang naman yung issue. Kung baga sa patahimikin nyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin nyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin nyo na yan. Diba? Kung baga sa kaya nga ang pineya, talagang sinisikap nila na ibain. Ibain yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Tama. Durog na durog yung pagkatao ko. Pero, yung tao dinurog nila na naging pulpos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. What is happening? At taan nila yan. Sir, Sa lahat tayo dito tumitindig. At katulad nung sinabi mo dito, kung may mangyari sa ating tatlo dito, ay isa lang naman talaga dito ang ang pwedeng gumawa niya. At yan din si Bongbong Marcos. No? Ito po kanina, ibabalik ko lang. Yes, sir. Sa mandato. Bilang alagad ng batas, mayroon kaming mga sinusunod na panuntunan. Ano ito? Ito yung presumption of regularity. Yes. Ibig sabihin, huwag kang lalabas na kung kinakailangan tumawid ka sa lubid o sa alambre, gawin mo yan. Dahil ganyan kasilan ang ating trabaho. Hindi mo pwede na magkakamali tayo. No margin for error. Ngayon, kung ikaw ang pinuno ng liderato o ng isang ahensya, dapat maging sensitibo ka, maging metikuloso ka, dahil hindi po pwedeng kakitaan ka ng kaanumang kasaplayan dahil hindi ka irerespeto ng mga taong nasa likuran mo. Kapag kaya nakitaan ka ng kasaplayan, ganyan lalabas, lumalabas yung mga informasyon sa loob ng klaro. So sir, nakita natin kahapon yung todo depensa ni PG Lasso sa Pangulo, no? Kitang-kita at yung pag-demolish sa inyo. So, tama ba na maisip namin ngayon, no, na ang PIDEA ay nanganganib sa ganyang klaseng leader? Si PG Lasso. PG Lasso. Yes. Saan ka mo naman makakakita, no? Na mismong tauhan magsasabi, unpopular yung kanilang PG. Yeah. Di
ba? Kumakalat Saan ngayon. ka ba naman makakakita? Magta-transfer ka ng tao, mag-a-answering back. Oh my. Saan ka ba naman nakakita? Agency order. Napunta kay Maharlika. Nag-transfer ka ng tao. Kakaiba ito, ha? Grabe yan. Kakaiba ito. Agency order. AFP ba nangyari dyan? Sa AFP ba nangyari yan? No. Tama. Ang agency order, may security classification yan na restricted. Yeah, internal documents yan eh. Hindi po pwedeng ano yun, kung pagkasano, kaya nga, ano yan eh, kung kaya, bakit restricted yan? Kasi nga, may mga itinatago dyan, may mga confidentiality, ano yan, ano, dahil na maaaring manganib yung buhay ng tao na magta-travel o na nare-reassign, pwedeng abangan niya kung saan man, diba? Ang magandang binanggit mo na ang investigation hindi pwedeng limitahan. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ni DJ Lasso at ng taga-PDEA na 2012 pa yan eh. Matagal na yun, tapos na yun. Yun ba ang tumbok mo? That the investigation on the involvement of the President now and in his involvement 10 years ago in 2012 should not be limited if we are to ferret out the truth and to bring accountability to a very high office like the office of the President. Hindi mo pwedeng sabihin 2012 pa yun. Bakit mo pagkakalkalin? Is that how you would like the PDEA leadership and among others in the investigation involving the President should go their way to investigate? Tama po ba? Alam nyo, kaya ka nga mag-i-investiga eh, para makuha mo yung katotohanan eh. Kaya lahat ano, sa investigation ano, may mga proseso, no? May mga trade craft dyan, may mga elicitation na kinakanta, may mga observation, kaya nga lahat ng proseso gagawin mo eh. Hindi ba? Meron ka bang mga iba't iba, no? Gusto mo kasi ma-determine. Kung bibigyan mo yan, kung haharangan mo, isusuppress mo yung lalagyan mo ng boundary, walang ma-achieve yan. Paano kung di ba? Tama. O papalagay ka sa geographical location o situation. Kung ang iimbestigahan mo, halimbawa Quezon City, pero nandun pala siya sa Marikina, it's nga ka Quezon City ka na. Kasi ikaw pwede mo na Logical. Logical. Tama. Tama yung Pero paano yun? Paano yun na ang nakita natin, napakaliwanag kahapon, no? Ang PDEA, yung head ng agency mismo, Ayaw mag-investigate. ang pumuprotekta sa isang pangulo na napakalakas ng ugong-ugong na ay isang drug addict, bangag. Paano yun? Yeah. How would you like to proceed? Alam mo sa totoo lang, sinasabi niya, sinungaling ako. No? Yes. Di ba? Sinasabi niya, Ulit-ulit nila yun. kung ano man, kakanyahan niya bahala siya, no? Ano siya kumbaga, sa no? Kaya lang, kung nakikita ko naman, kung sinasabi naman niyang ginagawa niya yung mandato niya, ano ang tawag sa kanya kung hindi niya ginagawa? Sabi niya, ginagawa niya yung mandato. Kung ginagawa niya yung mandato niya, inimbestigahan niya na yung discrepancy doon sa drug test. Pag nagsupply na siya doon sa drug testing facility, mapapasupplylan niya yung mga logbook, yung mga kung ano ba, yung tinaanang dokumento ng proseso ng drug test. Pati yung paglalagbook niya, pagpaproseso, kung ganito, ganyan, diba? Ano yung nakasulat dyan. Ang testingado, yung testimony ng doktor o nung pathologist kung ano man, medical technologist nandiyan, yung mga administrative dyan nandiyan, yun marami kang makukuha kung gusto mo. Kasi nga, sir, tingin ko, napaka-weak na leadership natin ngayon na ang hinihingi, number 1, loyalty, kesa sa competence. So, yun na nakita ko kahapon. Parang hindi niya alam yung mandato niya. At paulit-ulit ko nakita yan sa lahat ng mga ahensya. Pero ang mga pinaupo ay mga loyal. Talagang pagtatakpan talaga sila. So ito yung crisis in leadership na nararamdaman natin ngayon. Gaano kayo kahanda at saan ito hahantong? Mr. Jonathan Morales, ang pananagutan ng Pangulo ng Bansa sa iyong mga nare-reveal ngayon ay nakasalang para hatulan ng taong bayan because we are not expecting PDEA to investigate their boss. Sabi mo nga, pero under the law, they have to do that. But under the convenience and expediency of retaining their position, hindi nila gagawin yun. Where do you like to see this? Nakikinig ang taong bayan kung bakit mo itinaya ang lahat
dito sa revelations na ito at sa tingin ko, hindi ito matatapos at hindi pwede ito daanan lamang ng pananahimik at pagwawalang bahala ng Pangulo. Go ahead po, Jonathan Morales. Pag ano ko dito, no, pag-testify ko dito, is upang patotohanan, panindigan yung mga first-hand information na nakuha ko mula doon sa confidential informant na merong personal knowledge doon sa sa commission ng OPEC na tumutukoy doon sa di umano nefarious activity itong sila politician Bongbong Marcos at actress Marisol Soriano at iba pa. Yes. Ngayon, dito sa kung saan man nahantong ito, kung ano man, saan man tayo pagparin ng tadhana sa ginagawang investigasyon na ito, mananatili po ako nakatayo sa paninindigan ko, aking pag-ibig at pananampalataya para sa katarungan. Yan lang po yung aking mapapanindigan. Wala po ako maipagmamalaki o ano pa man, kundi ang pinanghahawakan ko lang ay yung aking first-hand information na ipiniglara sa akin ng confidential informant. Klaro.